Magandang araw sa ating lahat. Nandito muli tayo sa Kasarapan Kabutihan ng Kabuti. Praise God kasi season 2 na tayo ngayon. Magandang araw sa ating lahat mga ka-KKK, Kasarapan Kabutihan ng ng Kabuti. Ayan, nababalik na naman tayo. Tayo ay episode number 7 na sa season 2 natin. At itong episode na ito, ang tawag rito ay pak na pak at bet na bet ng ating mga manonood ngayon. At yan, kilalang-kilala sa mga Pinoy, no? Kahit nasa iba-ibang bansa, parang kagaya ng adobo, gustong-gusto itong pakbet. Ayan. Pakbet with mushroom. Pero bago tayo pumunta dun sa kabutihan ng pakbet, pumunta muna tayo sa kabutihan ng salita ng Panginoon. Okay, mababasa natin sa 2 Corinthians 12:10. Therefore, I'm all right with weakness, insults, distress, harassment, and stressful situations for the sake of Christ. Because when I'm weak, then I'm strong. Ayan. Etong verse na to, Desa, may kinalaman ito sa pag-amin ng ating mga kahinaan. Oo. Mentras kasing nagyayabang ka, mentras ka nagkakaproblema actually. Pero kung inaamin natin yung ating mga kahinaan at ibinibigay natin sa Panginoon, siya yung tutulong sa atin para maging malakas. Siya yung tutulong at gagabay sa atin para magkaroon tayo ng strength na mahawakan yung mga bagay na pakiramdam natin hindi natin kaya. Oo. So, para kayanin natin ang pak na pak at bet na bet na verse natin ay dapat alamin din natin kung ano yung paano naman ang pagluto ng pinakbet. Ayan. Okay. Para hindi natin maging weakness yan. Oo. Maging strength natin yan. Itong pinakbet natin, di ba karamitan, nagamit sila ng bagoong. Oo. Tayo, ang gagamitin natin ay yung ginawa natin nung season 1. Yung vegetarian bagoong, oo. Mushroom bagoong. Mushroom bagoong. Ito gagamitin natin dito. Ayos na ayos. Oo. At ang ating special na gulay na pag-uusapan ngayon, siyempre, ang ampalaya. Ang ampalaya. Wow! Maraming may ayaw ng ampalaya. Bakit? Kasi mapait siya. Oo. Mapait talaga siya. Pero minsan daw nasa pagluluto yan. Oo. Meron sila sinasabi, lalagyan ng asin, hugasan, pipigain ng maigi. Oo. Kaso mawawala na wala naman na yung sustansya. Kapag piniga mo. Oo. Pero okay lang siguro na mga isang ganun lang para ano pa rin. Maganda yung may konting bitterness. Lumalabas yung flavor. Pero ano nga ang maganda para sa ampalaya? Ang ampalaya ay can help reduce blood sugar. Aba. Di ba yung mga diabetic yun talagang? Oo nga, yun ginagamit nila yung ampalaya. At nakakatulong din ito para magkaroon tayo ng maayos na mga antioxidants. Halos lahat ng mga kinukwento natin, nakakatulong talaga yan para panglaban ng cancer, ganyan. Pero ang kagandahan talaga nito, yung sa diabetes, isa talaga yung ampalaya. Ayan, diba? Laging yun ang hinihingi ng mga diabetic. Kasi hindi rin maganda yung sobrang sweet, di ba? Oo. Sobrang sweet, edi ayun na, nagkaka-diabetes. Kaya okay lang maging bitter paminsan-minsan. Ayos. Okay, with that, tingnan natin kung gaano kasarap ang pak na pak at bet na pakbet natin sa susunod nating mga gawain. Pero bago yan, huwag kayong mawawala at babalik tayo. Every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week.
Welcome back sa ating mga tagapanood. Tatlo na naman tayo sa ating KKKK. Kasarapan, kabutihan ng kabuti. Ayan. Masayang-masaya tayo ngayon kasi nga sabi nga natin, naalala ko yung kaopisina ko, sa kanya ko ito nakuha yung Pak na pak, bet na bet. Ayan. Pakbet. Ayan. Alam niyo po ba kung saan nag-originate ang pakbet? Saan, te? Sa norte. Ang sabi doon ay Pinitbut? Yan. Ibig sabihin parang pinaliit, Shrink. ganyan. So, ibig sabihin, lutong-luto talaga siya. Yun yung original nun. So, nilalagyan nila ng bagoong. Ayan. Dahil sa norte, mahilig sa bagoong. Mahilig sa bagoong at mahilig din sa gulay, in fairness. In Fairview, Quezon City. So, ngayon, ang gagawin natin, pinakbet na vegetarian. Na ang twist natin sa halip na bagoong na isda o bagoong na shrimp ay Mushroom bagoong. Mushroom bagoong. Yung last time natin, na last episode natin. Last season. Ang inag-usapan natin nun ay ang bagoong. Sarap sa ating mga kainin at napakasustansya rin po. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Pero balik muna tayo dito sa pinakbet. Ano ba ang mga ingredients ng pinakbet? Okay, meron tayo ditong squash, sitaw, syempre yung mushroom natin, yung talong, etong okra, may kamatis, bawang sibuyas, meron tayong, gagamit ulit tayo ng ginger, salt, pepper, at saka yung ating mushroom powder na pampalasa, at saka mantika para pang saute, at itong ating bagoong mushroom. Okay. So, ano ba ang procedure natin dyan? Okay. Siyempre, painitin muna natin yung kawali natin. Painitin natin ang ating kawali. Tapos, lalagay na natin ang mantika. Oo. Ang sabi nila, yung pinakbet, yan din daw yung bahay kubo gulay. Yan, no? Kasi pwede mo lahat ilagay talaga sa pinakbet. Pwede ka nga maglagay ng ampalaya. Since wala naman tayong ampalaya, di ito na lang kung ano. Yan mo na ilagay. Tapos yung okra, yung iba, gustong-gusto nila yung okra, pero yung iba ayaw nila yung okra. Ako pero hindi rin ako mahilig Ako rin hindi rin Kasi masyado. sa slimy, hindi ako ma. Pero once in a while, gusto ko siya, lalo na yung pag fresh, tapos medyo bagong bunga lang, tapos aanuhan mo lang siya, yung boil ng konti. Ay, nako, masarap yan, manamis-namis. Okay. Pero ang pakbet, pakbet, okay yan na may okra. Ang okra, medyo siya, taas sa fiber. Dito, Sige. lalagyan na muna natin ng... So, kagaya ng dati, unang ginagawa, sinusote ang luya. Ang luya. Baw. Ayan. Kasi masarap ang may luya para may paanghang-anghang kang konting nararamdaman. Pero siyang ibang klaseng taste Parang nakaka-add siya ng flavor ng kinakain mo. Kasi ang Pinoy, yung usual lang niya, bawang sibuyas. Minsan bawang sibuyas, kamatis. Ito at least may luya. Luya. Pagka luya natin, kamatis na. Bakit kamatis? Kasi yan yung, ang una lang talaga, etong luya, sunod kamatis. Dahil siya yung, anong lutuin, matagal-tagal lutuin. Hindi katulad ng bawang sibuyas. Mabilis siyang masunog, kaya nga hinuhuli. Kagaya ng bawang, usually hinuhuli na. Nung una nga, akala ko lagi bawang ang simula. Yung pala, mabilis kasi siyang masunog. Maglagay na tayo ng bawang at sibuyas. Sibuyas. Ayos Alam mo, gusto ko yung mga cooking show Lalo na sa pagluluto. Alam mo bakit? Mga nakaganyan na Oo. Sarap sana Naka-ready na yun. Ang buhay, lagi ready na lahat. Tapos lalagyan na natin ng mushroom. Mushroom. Para magkalasa, no? Para may lasa na siya. Oo. Parang kagaya kanina, yung, Lagyan natin ng salt. yung sa ibang pagkakataon, nagluto tayo ng okoy, di ba? Mahalaga na sinusote mo na yung mushroom. Oo, para hindi siya magkaroon ng ibang aftertaste. Tapos ang flavor niya. Di ba? Amoy na amoy mo na yung masarap na ginisa. Ayan. Pagkatapos isote ang mushroom, Lalagyan na natin itong kalabasa. Kasi siya yung matagal-tagal luto. Matagal maluto. Tama. Oo. Okay na okay yan. Tapos lalagyan lang ng konting tubig para kumbaga hindi siya ma-dry. Para man lumambot yung mo. Masarap yan, no?
Oo. Para Actually, Tumambot ang ating- kapag ka pag nag-camping ka, Desa, magandang magluto ng mga ganitong lutuin. Kasi doon sa camping, magkakaroon din sila ng skill ng pagluluto. Luluto. Magandang naluluto nila yung gulay. Wala nang gugulay pa sa pinakbet. Kaya maganda na ituro ang pinakbet. At pwede namang masaya ang pinakbet. Akala ng iba parang, pag pinakbet, ay, pinakbet. Hindi. Iba kailangan pang lagyan ng kung ano-anong bagay. Makain nila. Makain nila. Ito hindi. Ang kailangan mo lang ay mushroom bagoong. At yung actual na mushroom, no? Masarap na yan. Masarap na yung lasa niyan. Tapos kahit hindi mo masyadong timplahan ng kasi alat na. Malasa na to. Maalat na to. So, hanggat maaari, wag nang masyadong may alat. Kasi, ang pangpaalat natin dito sa dati ay yung tausi, Yung tausin natin. Saka asin. At saka asin. Saka may toyo tayo dito. May toyo din. Okay. So, papabulong kami ng konti para yung kalabasa ay Lumambot. lumambot. Tapos pagkatapos na yan, ito na, magkasama na yung sitaw, okra, saka talong. Sitaw, okra, and talong. Talong. Magkano nagagastos sa ganito? Sa ganyan, itong ating lulutuin ito, ang gulay natin, 25 pesos. 25 pesos? Yung lahat na nagulay na yun? Yan, 25 yan. Oh. Naka-isang pack na kasi yan sa palengke. Aba. Naka-isang plastic. Pwede. Pinakbet, yung sa sinigang. Chop suey. So may mga pre-cut na ngayon. Oh, prikat. Para yan, hindi ka na nagtat. So yung mga single na nagluluto, gaya me. Dapat Yan na. pwede pala yung mga ganoon para hindi mo kailangang bumili ng napakalalaki. Kaya yun yung ginamit natin kasi hindi naman natin lulutuin ng buong barangay. Dito lang para dito sa ating lang. cooking show. Kaya yan. Ayan. Kaya So pang yung- single oo. lang talaga siya. So yung mga nanonood, no? Pwede po natin i-take yun as tip, no? Yung mga nahihirapang bumili ng maraming gulay na malalaki, pwede rin palang bumibili ng per pack na. Nakapack na siya, iaano mo na lang, yung iluluto na lang. Ayan. Saktong-sakto. Sarap yan, oo. At tas maganda to, pagka tinuruan mo yung mga bata na magluto nito, iniisa-isa mo yung kahalagahan ng bawat gulay, Na at the same time, iba-iba yung flavor niya eh. Kaya ang maganda sa pakbet, para siyang Saka maganda yung kulay niya. May orange, may green, may yes. violet. Yung iba nilalagyan pa ng kamote. Ang pinakbet? Oo, yung iba nilalagyan nila ng konti para may konti daw tamis. Yung kamoting Come on. yung ibang ayaw naman, okay lang. Pero ang maganda nga dito, iba-iba yung kulay, tapos yung flavor niya, ang kagandahan nun, nagko-complement yung tamis ng kalabasa, di ba? O yung linamnam ng talong, Ito, lalagyan yung na natin laway siya. ng okra, at Lalagyan na syempre natin siya yung nitong sitaw, alalahanin, paano mo Okra. malalaman pagluto na ang sitaw? green na green, Green na green na, saka okay. talong. Ayan, pagsasama-samahin. Sama-sama lang siya. Ayan. Lulutuin na siya. Ayan. Natin, lagyan lang natin. Lagyan ulit ng konti. tubig. Konting tubig para hindi siya ma-dry. Okay Dami ako natututunan dito sa cooking show na to. Tapos lagyan natin Ayan. ng konting pampalasa lang. Konting pampalasa lang. Ayan. Kasi malasa na yung Lasa na yung mushroom mushroom. Naginisa, Hintayin lang natin natsinap. lumambot. Pagkalambot na niya, lalagyan na natin yung mushroom. Bagoong. Huli pa lang nilalagay yung bagoong. Oo. Bakit huli siyang nilalagay? Kasi madadry na yung yanon mo na lumambot. Saka na lang siya hahaluin na. Okay. So, hintayin natin yan. At saka yan, yung daw mga, sabi nila, sa pagluluto, isa yan dun sa mga dapat nalalaman bilang Pilipino, no? So, sabi nga natin, yung adobo yan, yan pinakbet, sinigang, yung mga basic na Pinoy na lutuin, ano? Para mas, kumbaga pag nasa bahay ka, ikaw lang yung mag-isa, katulad mo. Basic na basic yan. Kumbaga Basic hindi ka na na, basic. Oo. Oo. Yan lang siya. Gigisa mo lang. Sutay. Yung mga kasamahan natin, mga kaibigan natin, may mga gabi ding malalamig,
magpinakbet tayo para maging masaya at makulay naman ang ating hapunan. Ayan. O kaya agahan o tanghalian. Ano siya O, kita mo yung kulay niya, no? Ang ganda talagang nagwawala ang kagandahan. Ayan. Lapit na. Mga Lapit isang minuto na lang, okay na siya. Okay. Saka natin lagay. Oo. So, ang ano din siguro sa pagluluto, ang maganda talaga doon, binabantayan talaga at tinitingnan-tingnan, oo. Kasi- Huwag iiwanan. Hindi, ang ano kasi, pag mga gulay, talagang hindi mo siya iiwanan. Hindi katulad ng karne, talagang iiwanan mo kasi pinapalambot. Yan ang advantage ng vegetarian. Na pag gutom na gutom ka na, saglit lang na minuto, may pagkain ka na. Kasi mabilis lang lutuin ang gulay as Tapos- compared sa Karne. karne. May bisita ka. Luluto ka pa ng ano. Di ba bago makapagprito ka ng isda o kaya ng manok, ang tagal. Oo, tapos lilinisin pa yun. Oo, pero pag nag-crispy mushroom ka, saglit lang. Oo nga. Maganda Yun yung yun, advantage. advantage ng vegetarian. Pag gutom na gutom ka na, dali lang mag-isa. Madali lang magasa, madali lang magluto. Tapos pagka wala kang ginagawa sa ibang time, pwede mo na i-chop-chop yung mga ano mo. Or bumili ka na nga ng chop, no? yung 25 lang. Grabe, Yung no? iba nga ang Pwede ginagawa, na. sa chop mo, tapos hugasan na, tapos lalagay plastic sa isang microwavable, lalagay na sa freezer. Para pag Para ano, kuha na lang, ng gisa-gisa lang. I see, pwede rin yan, pwede. Pero yung mga bahay naman na malapit kayo sa bukid or what, kuhain nyo lang pagkalulutuin nyo na para mas masaya. Ayan, malapit na maging green na green. Ayan. Ang saya-saya naman. Oo. Ilan na lang segundo. Ilan na lang segundo at pwedeng-pwede na tayong kumain. Ayan. Siyempre, pwedeng-pwede na kaming kumain habang kayo ay nanonood. Alam nyo, tuwan-tuwa po kami dito sa ating cooking show. At sana po natutuwa kayo sa amin. Ang amin pong suggestion lang siyempre, pwede naman kayong mag-comment, mag-suggest dyan sa ilalim, no? Para mas lalo po nating mapaghusay ang ating mga cooking show. Ito naman po ay hindi po para lang sa amin o para sa MRD, no? Remember, lahat po ng ating ginagawa ay para sa Panginoon. Kasi siya yung may-ari ng pinakbit. Siya ang may-ari ng lahat ng gulay. At itong mga gulay na ito, pinipresent sa atin para tayo, ito ang kainin natin. Para tayo maging malusog, malakas, at maganda. Ayan. Okay na to. Okay na. Ayos. Okay. Tapos lalagay na natin to. Yeah, kitang-kita niyo po, green na talaga siya, no? At dahil yan, saka isinama yung bagoong. So yung sa isang sinasabi nila. ganyan, parang mga kalahating ganito. Oo, konti lang. Di ba sabi dun sa dry ang pinakbit. Dahil wala siyang sabaw. Dry. Pinakbit. Ayan. Pinakbit. Ayan. Ayos na ayos. Yan. Okay. Yan po ay makakatulong sa ating resistensya at sa ating pagkilos-kilos sa araw-araw. Ayan. Okay na. Siyempre, Pwede na tayong magtikiman ngayon, no? Ayan. Alam nyo, gustong-gusto ko itong mga lutong Pinoy. Pag nasa ibang bansa po kami at vegetarian ang pinag-uusapan, Paano nga? medyo nahihirapan kami kasi lagi kang bibigyan ng patatas doon at saka ng pasta. Hindi Burger, mga ganun. Pwede mo sabihin, hindi naman po sira yung aming ngipin. Hindi, ibig sabihin tayo naman kasi maraming mga gulay. Talaga, ayan. So, maganda ito na nalalaman din ng ibang tao ang pagluto ng tama ng gulay. So, manalangin muna tayo, Des. Ikaw naman. Okay. Lord, bless this food and may you bless this. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, kukuha na po tayo ngayon ng alright. Kuha tayo ng okra kahit hindi natin Tapos, syempre, maganda po pag ginakain natin yan, yung medyo matikman naman natin. Ready na kayo?
pinakbet talaga. Nanda mo yung alat-alat na konti na ano. No? Maganda, masarap yung may alat na kasama ng mga gulay na to. Kasi yung mga gulay na to, meron din sa sariling lasa. Promise. Kasi yung ano, matamis-tamis ang ano, di ba, kalabasa. Tama yan, Binsan. Kaya, bago ko ulit malimutan na ang ating mga audience ay nakikikain din sa ating, huwag niyong kalimutan. Maraming salamat sa pagsama sa pagtingin nitong ating pinakbet with oyster mushroom. Sana nag-enjoy kayo. Gawin niyo po ito sa inyong mga bahay para naman maiba ang ating pinakbet. At sa susunod po nating pagkikita at pagkikita niyo sa amin, ay may bago na naman tayo. Oo, meron. Ano daw yun, Des? Vegetarian bistec Tagalog with oyster mushroom. Ayan. Wow, sosyal. Bistek. Bistek Tagalog. So, kita-kita tayo uli ha. Huwag niyong kakalimutan. Masarap na kainan dito sa Kasarapan, Butihan ng Kabute. See you again!